Happy birthday. Handa ka na nga ba sa pagtanda? Parang ang sarap yatang bumalik sa pagkabata. Mga panahon na wala pang ibang inaalala, kundi ang oras ng paglalaro sa labas. Kalaro pa lang ang tinatakbuhan. Sa tagutaguan pa lang nagtatago. Mga panahon na hindi pa buhay ang kalaban. Januine Anthony O. De La Rosa, 17 years old. Ako si Cyrus E. Malbataan, 17 years old. Ariana Riandy Garcia, 17 years old. Ano yung pinaka-memorable na alaala mo sa pagkabata? Siguro yung pinaka-memorable sa aking alaala is yung pag nagbabanding kami magpipinsan. Siyempre, minsan lang umuwi yung pinsan ko isa eh. Tsaka pag umaalis kami nila mama at papa. Naalala ko nung naggagala kami ng pamilya ko, pumupunta kami sa malalayong lugar, tapos doon kami nagsasalo-salo. Pinaka-memorable na alala ko ng bata pa ako is yung siguro yung makasama ko yung papa ko. Especially yung yung ma-enjoy ko yung larong kalye. Sino ba naman ang hindi mag-enjoy sa larong kalye, di ba? Paano ka hinubog ng mga alaala na yun sa iba't ibang aspekto ng pagkatao? Dahil doon, mas naging aware ako na maraming nagbabago, siguro. Mas nagbabago yung mundo, syempre, nagbabago din yung sarili mo, nagbabago din yung iba. Di lang katulad dati na pwede ka lang siguro maligo sa ulan, wala kang iniisip na ibang gawain na pero sa ngayon kasi mas dumadabi ang responsibilidad natin. Siguro yun yung naging epekto. Hinahango ako nito na mas pagbutihin ko pa yung ginagawa ko ngayon para maranasan ko ulit yung mga ganong pangyayari sa buhay ko. Nahubog ako ng mga alaala na yon sa pamamagitan ng katanungan na pumasok sa aking isipan na natuto din ako. Nakakala ko kasi mga larong patintero, 10-20 lang yung pinakamahirap. Ayun pala, pinakamahirap pala yung ngayon, yung buhay natin. Ano ang pagkakaiba ng batang ikaw sa kasalukuyang version ng sarili mo? Siguro mas naging mature ako kasi lahat naman tayo habang tumatanda, mas nagiging mature ka naman talaga eh. Hindi naman ikaw yung mag-i-stay lang sa isip bata. Ibang tao ka na hindi pag ganun ka, syempre. Yun yung pinagkaiba natin. Nung bata kasi ako pa-easy-easy lang ako. Tapos ngayon naman, na-realize ko na para mangyari sa akin yung mga nangyari noon, kailangan ko pang pagbutihin yung mga ginagawa na yun. Siguro yung pinagkaiba ng batang ako, yung isang aya lang sa akin, sasama na ako, gano'n. Ngayon ko na-realize na ang dami palang opportunities ng bata ako na dapat gawin ko. Kasi ngayon, ang dami ko ng responsibilidad na gawin. Natutulungan ng mga bagay na pinagdaanan mo sa buhay upang mas makilala mo yung sarili mo? Mas namulat ako siguro na hindi lahat ng sinasabi lang ng kapitbahay mo, totoo. Parang kailangan mo talaga i-discover ko rin totoo na hindi lang basta sinabi nila, tama na yun. Kaya natulungan ako niyan na parang ma-realize na hindi lahat ng sinasabi ng iba tama. Tinuruan ako nito na malaman ko yung limitasyon ko, tapos kung ano yung mga compatible para sa akin. Dahil sa mga problema ko na nararanasan ngayon sa mga taong nakakasalamuha ko. Natulungan ako sa pamamagitan na natuto ako kung sino yung mga taong nakapaligid sa akin, gano'n. Sa magulong galaw ng mundo, sa mapanghamon na bugso ng buhay, madalas ay mas masarap na lang natakasan ng lahat, takbuhan ng taya at taguan ng sakit at lungkot, kaysa ang kalabanin at makapagpatintero sa buhay at tadhana. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, nais mo bang bumalik sa pagkabata? Siyempre naman, ba't hindi? Siyempre naman. Oo naman. Ikaw, ano ang pipiliin mo? Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon
Hindi para durugin tayo, kundi para tulungan tayong buuin ang ating mga sarili at pagkatao. Gaya ng kung paano tayong nahirapan noon na buuin ang mga eroplanong papel na hinangad nating makarating ng mataas at malayo. Ngayon ay handa na natin itong paliparin nang hindi natatakot kung saan man ito dadaling ng hangin. Ito ang kwento ng eroplanong papel.